For sure, biglang lakas ng frontline talaga ng Hinebra nito. Gio Chu, nasa radar na nga ba ng Barangay Hinebra? So yan nga ang ating tatalakayin at pag-uusapan. Speaking of Barangay Hinebra, so kung titingnan mo nga ang kasalukuyang mga manlalaro ng Hinebra ngayon, frontline ang isa sa nakikitang butas, maging ng mga fans or mga manonood kahit noon pa, since nga nang mawala sa lineup ang gaya ni C-Stand. So malaking kawalan sa team na ito ay ang isang lehitimong sentro talaga. Bagamat may Japet, bukod sa nagkakaedad na at medyo lumalayo na sa dati niyang forma ng laro, mas epektibo talaga bilang power forward kaysa sa pure center. At neto nga lang, may nabasa tayong post ni Juan Manila na sinasabi rito, Gio Chu, inaasinta nga ba ng Barangay Hinebra? So credit po and thank you. So bibigyan lang natin ng reaksyon at opinion ang patungkol dito. So para sa atin, maganda ito kung ganun. Pero magiging tanong dito, kailan? Dahil hindi magiging madali iyon. Lalo't nasa rule ng PBA na hindi basta-basta pwedeng i-trade ang mga top picks sa loob ng itinaktang ban period. Madalas ay umaabot ng 1 hanggang 2 taon na siyang sabi din sa nakapaloob sa post nung nabasa natin ito. Kumbaga, kung nasa radar o nasa radar na nila ito, mag-aantay talaga ang Gins dito. Pero kung sakali mang makuha ng Hinebra ito sa hinaharap ay malaking boost ito, lalo na sa frontcourt ng koponan. Malaki ang kaya nitong maitulong sa koponan. Si Gio Chu, gamit ang kanyang taas na 6'9" hanggang 6'10", sinisigurado niya ang protection sa shaded area, kung saan kaya niyang magtala ng mga blocks at kumuha ng napakaraming rebounds para pigilan ang kalaban. Pwede ring maging dagdag puwersa sa opensa. Kaya niyang magbigay ng consistent scoring, putbacks at malakas na slam dunk na makapagbibigay buhay din at enerhiya sa koponan. Kagandahan pa kay Gio Chu, andun yung kanyang experience gaya ng paglalaro sa Ateneo noon, Gilas Pilipinas at Japan B-League na pupwedeng magdala ng mataas na IQ sa paglalaro gamit ang maayos na paggalaw or tamang desisyon sa loob ng court. So bilang paalala, nagbigay lamang tayo ng kaunting reaksyon at opinion batay sa ating nabasa. Pero kung kayo ang tatanungin, ano opinion nyo?